Sige, pakinggan muna natin si Kong Terry doon. Sige. Kong Terry, ano po masasabi ninyo? Well, effectively, discredited po yung affidavit ni Orly Guteza. Pero siyempre, nagpakita rin siya doon po sa Senado. So, yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. So, siyempre, ano na ho ba yung nangyari after that, no? So, may mga pinangalanan siya supposedly ng mga kasama niya na may alam din po nung pong nangyari, no? Na sinasabi po niya sa kanya po affidavit and testimony. Pero yung dalawang mga personalidad po na pinangalanan niya, I think made a flat rejection and denial of what he actually said, no? So, hopefully, yung pong dalawang mga personalidad po na ito ay magpunta rin sa Senate hearing to basically challenge and rebut what Orly Guteza had actually stated during the Senate hearing. Magkaibang bagay yan Magkaibang bagay yung sinabi ng court na falsification po ng affidavit. Magkaibang bagay yung pagsasalita po niya under oath sa Senado. No? So, I don't think that was ever a question. No? So, yun po. Moving forward, yung po mga binanggit niya na supposedly naglabas din affidavit, may mga litrato tayo nakita nung nakaraan, dapat maisalang din po yun to basically rebut under oath yung po mga binanggit po ni Orly Guteza. I think subject siya to falsification. Falsification of a public document. Yun. Ayun. Oho. Oh, well, kasi nga naman, gano'n ang nangyari, no? Pero teka lang, mula ba nung naglabas ng statement si Attorney Espera, parang hindi pa rin siya lumalabas, no? Hindi pa rin. Hindi ka nagpapakita Hindi nga Ang totoo, hindi nga siya statement lang nilabas niya, no? At hindi rin niya sinasabi na hindi akin yung pinakitang opisina. Oo. Hindi po sa akin yan. Hindi niya sinabi yun. Wala. Diba? Yun pong may pirma dyan pangalan. Hindi ko po sekretary yan. Wala siya sinabi nun. Yun hong stampad dyan. Ay, hindi po akin yan. Yung mga dokumento doon. Hindi rin niya sinabi yun. Hindi ba? Walang ganun. Kaya nga, ang sinabi lang niya, yung nandyan nung hindi ko yan pirma. Hindi akin yung pirma. Hindi ko yung pirma. Kaninong pirma yan? Yun. Kaya sinabi ba niya, hindi ko po alam kung sino. Di siguro, kasi sabi nila, imbestigahan daw na executive judge ng ng Maynila. Di patatawag din yung mga sekretarya ni attorney. Dapat. Yung typing, yung gumagawa ng yung nagtatype doon. Diba? Kaya lang kasi, ang nilabas nila, hindi yun ang pirme. Talaga naman hindi yun ang pirme. Dahil yun nga yung akusasyon na yung opisina mo na notaryo ay hindi ikaw talaga pumipirma. Ayun. Diba? Yun naman talagang claim mula simula. Lalo na nga nung lumabas naglabas ng statement si Attorney Espera. At naglabasan yung iba pang notaryo na galing sa opisina niya. Na puro hindi rin pala niya pirma. Ang tanong ngayon dito, pati ba si kung Senador Marcoleta kakasuhan din? Mukhang yun ang gustong sabihin. Ganon? Lahat daw nang nasa sangkot dyan kasi meron pa raw anyang video na nagpapakita ng CCTV na ito pala si Guteza pumunta alas 8 pasado sa opisina ni Senador Marcoleta. 30 minuto nakalipas, nag-stay siya doon, tsaka lumabas papunta ng kanyang session hall. Teka lang. Siyempre, naghintay. Hindi, teka lang. Ano masasabi ng DOJ? May sabi na ba siya? May sinabi. Ganun ba? Pwede bang makasuhan si Senador Rodante Marcoleta? At yung iba pa? At yung... Hindi, si Senador Marcoleta lang muna tayo. Sige. Sapagkat siya ang witness niya. Siya yung naglabas. Surprise witness ito si Guteza. At siya yata nagsabing ipanotaryo mo. Yan. Ipanotaryo mo. Bago ko tanggapin yan, pinakamabuti niya, ipanotaryo mo yan. Ay, sige nga. Meron tayo Ano sabi ng DOJ? Nandyan ba? Sige nga, panoorin natin. In any case, in any proceeding or case that involves parties, mga akusado lang po or yung mga parties lang ang liable in the event that they are found guilty. Okay, in this case, the affidavit was found to be falsified. As far as we know, si Orly Guteza lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Guteza's case, which happened to be decided in court. So again, I emphasize or re-emphasize that you have to make distinctions between the agencies, the government agency, the bodies conducting whatever hearing there is, and rendering the decisions. So Senator Marcoleta, not being a party to that case, we cannot speak for him. But in the same way, we cannot speak for the Senate, for the Congress,
All we're saying is kapag may kaso sa court, sa hukuma, nag-render ng desisyon ng huwes, yung mga partido lang na kaakibat dun sa kaso na yon ang ma-render guilty in the event that the judge does say so. Yeah. So yun, hindi pala pwedeng patutunayan nilang si Senador Marcoleta nagpagawa ng stamp pad. Hindi mo pala may sasangkot si Senador Marcoleta kung yun ang magiging batayan state. Yung pala, nagsalita na yun po ang spokesperson ngayon ng DOJ. Kasi yung si Miko Clavano ay naisama po ni Secretary Boying sa Ombudsman. Ayan, ito po yan, yung bago, yung batang-bata na yan isa ngayon ang bagong spokesperson ng Department of Justice nason. Ayun. So sa madaling salita, mukhang kung ang punteriya, Nelson, kung sabihin natin, tanggapin natin pa sa mandali, peke, yung notaryo at saka yung dokumento ni Gutesa, ay hindi mo naman pala pwedeng maisangkot agad-agad si Senador Marcoleta sa usapin na yun. At saka, Jen, ang pamemeke, forgery ito, di ba? Ang kung ikaw ay kakasuhan ng pamemeke, una, ikaw ang pumirma, di ba? Okay, may inutusan ka, pirmahan mo nga ito. Pekein natin. Pati yung mga stamp dyan. Yung mga dokumento. Pinagawa mo yan. Yan, Di ba? O kaya naman, dukutin mo yung dukutin mo yung stampad ni pumasok tayo sa... pumasok tayo. Pagtalikod nung sekretarya, daklutin mo yan. Pagkatapos wala silang kamalay-malay, tatatak natin ito. Yun. Ang problema dyan, hindi lang naman yun yung notaryo ni Atty. Espere. Ang dami. Yung Liga ng mga Barangay. Tapos yung Chiesa ata. Mga kliyente ito ata ni Atty. Romulo Macalintal. Yun din. Yan ganyan din ang mga pirma paano natin, di ba? At saka yung abogado, bakit hindi makaharap? Kasi hindi niya itatanggi na yung mga gamit na yan, yung seal. Meron pang documentary stamp. Meron pang... Pati yung dry seal, Nelson. Hindi lang natin kita sa TV, pero sabi na Senador Marcoleta, may dry seal daw yan paano mo ngayon may itatanggi yan na hindi sa'yo yan, di ba? Ayun na. Yun ang malaking problema. At saka, itanungin din natin siguro, yung mga staff ni Atty. Espera kung paano sila magnotaryo? Paano magnotaryo? At saka sino ang pumipirma ng ganitong klase ng pirma? Ayun Tingnan mo yung contract agreement, yung pirma. At yung pirma dun sa affidavit ni Gutesa, parehong-pareho Yung contract agreement po, yan yung sa dokumentong nakuha sa TIESA mismo. Sa TIESA, Ibig sabihin, isang ahensya ng gobyerno yun, ha? Meron silang parang MOA. Kontrata. Sa isang private company. Yes. Tapos din yun, wala lang dyan, yung Liga ng mga Barangay, no? Paano ipapaliwanag yan? Yan po ang matagal mula nang lumutang ang issue na yan, hindi pa sinasagot ng abogado. Kung paanong si Gutesa hinahanap nila. Kasi si Gutesa daw hindi makita. Pero paging si Atty. Espera. At wala pa siya statement tungkol dyan, ha? Sa inabahaba ng panahon. Hindi niya rin may tanggi. Hindi ko po stamp yan. Yung number dyan, hindi ko rin yan number. Hindi ko dry seal yan. Baka sa pagbabalik ng pagdinig ay kasama na yan. Sana. Para magkalinawagan. Pero hindi makakaligtas yan kasi bukod sa investigasyon ng Blue Ribbon, mukhang mag-iimbestigan na rin nata ang executive judge ng ng Manila RTC. Sapagkat siya pala nagbibigay nung yung karapatan sa isang abogado na magnotaryo. Ayun. Ako sa tingin ko baka mas tignan natin, abangan natin, baka naman may mga kadahilanan. Hindi natin maabot pa ng ating payak na kaisipan ano ang mga senaryo na pwedeng mangyari sa pangyayaring ito. Yan nga yung sabi ng executive judge
Peke yung pirma eh. Yun pala ang Ay, kung ako man si Jet, ganun din sasabihin ko eh. Talaga naman peke eh, di ba? Kasi ang pagbabatayan ko, pirma ni Atty. Espera. Atty. Espera, pirma mo ba to? Hindi po. Ito. Mukhang yun yata ang inireklamo eh. Parang hindi ko pirma yan, i-compare natin sa pirma ko. Yan. Ganun talaga ang konklusyon. Ay, siyempre. Pero may nagreklamo na ba na yung notaryo mo, hindi ikaw ang pumipirma. Di ba? Dapat ganun ang reklamo eh. Yun. Di ba? Para yun ang imbestigahan. Tinan ko nga yung mga notaryo kung ikaw talaga pumipirma. Ang ginawa kasi, kinumpare yung dalawang pirma eh. Totoo. Talagang hindi totoo isa talaga totoo. Kasi siya pumipirma yung totoong pirma. Pirma niya yan eh. Ay yung isa, hindi talaga niya pirma sapagkat ibang tao pumipirma. Ang tanong doon, sino nag-utos doon na ipirma ka? Diba? Ang tanong doon, opisina mo ba yan o hindi? Ayan. Diba? Yung pinakita na may 24/7, sa'yo ba yan o hindi? Pag sinabi hindi ho akin niya, ginagamit lang po. Yun ang malaking scandal yun. Kasuhan yung mga taong nandun, di ba? Yun na nga, pero again, kung babalikan natin, sapagkat peke yung pirma ng abogado, hindi natin man masasabi sa kabuuan na peke nga yung statement ni Gutesa. Yun nga yung pinalulutang na marami. Yung mga gustong pawalang halaga yung testimonya. Hindi natin alam kung anong motibo nila. Hindi natin pwede sabihin na baka ipinagtatanggol nila yung mga itinuturo ni Gutesa. Yun na nga. Wala kasing wala kang maiisip na conclusion kung anong isipin mo motibo, bakit gustong-gusto nilang sabihin na peke yung sinasabi nung sergeant ni Gutesa. Isa lang ang mako-conclude mo doon. Kaya nga pinoproteksyon na nila yung mga itinuturo, di ba? Dapat kayo kasi nothing to gain talaga si Gutesa, no? Kahit nandito ay sabi mo nang nanalo yung kaso, si Gutesa walang mapapala walang mapoprovecho At totoo, yun nga, nanganganib na nga buhay niya ngayon. Mukhang ngayon sentro pa siya ng iba't ibang klase ng batikos. Di ba? Totoo.